Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Ngayong araw, isa na namang mahalagang edisyon ng ating pagbablog, no, ang gagawin po natin. So bago po yan, kung bago po kayo sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. And syempre, pwede rin po kayong mag-join, no? At mamili kayo dyan kung ano po ang inyong mga makakaya. So ngayong araw, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamahalagang balita na parang hindi po na-highlight, pero ito po ay good news sa ating mga Pilipino. Ito po ay epekto ng maayos na panggobyerno, maayos na pamamahala piskal. Sapagkat bihira lang ang mga ganitong klaseng mga leader or liderato na pinagtutuon ng pansin na bayaran ang utang ng ating bansa. Alam naman natin na lumulubo na yung ating utang. Pero alam mo, tutusin, kumpara sa iba, mas marami pa na mas malaki ang utang kaysa sa atin. Pero ang mahalaga po, noong nakaraang taon, para po sa kaalaman ng lahat, gusto ko lang i-inform sa inyo na ang Marcos administration ay nagbayad ng utang, okay? Na umaabot lang naman sa 2 trilyon. So ito po ay nagpapakita na mahalaga yung commitment po natin na kahit papano mabawasan po ang ating mga liabilities. Alam niyo ang pag-uutang ay normal po na proseso at bahagi ng ekonomiya po niyan. O, saan tayo umuutang? Sometimes sa World Bank, o International Monetary Fund. Pag sinabi po kasi natin na utang, mayroon pong international debt at saka at the same time, mayroong tinatawag na domestic. Oo, ang mahalaga, naiulat po natin or naiulat po sa taong bayan na kailangan natin itong ipagdiriwang. So, ibig sabihin, maganda po ang fiscal management or what we call this, financial management. So kung wala kang mga magagaling na mga financial staff or financial expert na gumagabay sa iyo, eh hindi po ito magagawa. At saka brilliant talaga ang mind ng ating mahal na presidente kasi umuutang at the same time nagbabayad. Oo. At saka maganda po yung credit standing ng ating bansa sa kasalukuyan. Okay, kasi nga, nire-rate po yan eh. Nire-rate po. Tandaan po natin na ang World Bank ay membro din tayo. At the same time, membro din tayo ng International Monetary Fund. And sabi ko nga sa inyo, meron din tayong tinatawag na mga domestic debt. Okay? So isa pa sa maging dahilan kung bakit nakakabayad tayo under this administration kasi oo, pinupunduhan natin ng malaki ang ating mga proyekto. Like for example, health, infrastructure, education, social services, and etc. At syempre, nangungutang din tayo, no? Just what we call this, na ang pag-prepare kasi pa mo ng budget. Hindi ibig sabihin na actual po yan. Meron pong mga budget na andyan na dahil nakakolekt na tayo ng ating mga taxes, pero mayroon pong budget na nilaan sa ganitong klaseng proyekto na kailangan po nating utangin. O halimbawa, sa pundo natin, 5-point-something trillion. So hindi ibig sabihin na ang 5-point-something trillion ay nandyan na yan. No, ang iba pa ay collectibles sa pamamagitan po ng tax collection. So pag maayos ang pagkolekta ng mga buwis, dahil po ang bumubuhay po talaga sa ating bansa ay mga tax, no? At saka yung tax na yan ay samot-sari po yan ng mga mukha. May indirect tax at saka may direct tax, may EVAT, no? May value-added tax, etc. etc. So tayo na mga kababayan, pag ganito klase ng mga balita na ang gobyerno ay nakakabayad ng utang po natin, no? Maganda po na inclination yan or that's a good manifestation of good leadership. Pero yung iba na mga anti-government, iba po yung interpretation. Why? Nakatuon lang sila sa kung ilan ng inutang. Oo, pero hindi po nila
natitingnan kung ilan po ang nababayad. Sir, yung utang natin ganito, bakit hindi pa nababayaran? Ipadahan-dahan yan wala namang bansa sa buong mundo na walang utang. So, dahan-dahan yan, uutang ka, and then at the same time, babayad ka. At sa international community kasi, when it comes to international financial institution, hindi po sila nakatuon sa kung ilan po yung utang mo. Nakatuon po sila kung nagbabayad ka. For example, ang utang mo is, for example, 10 trillion. So wala po silang pakialam sa kung ilan po yung nautang mo. Naintindihan? Ang kanilang tinitingnan din is, ilang beses ka nakabayad. Kahit pa konti-konti ka nagbabayad, doon ang basis nila ng kanilang credit standing. Pero ang mga kritiko, mga mango, no? Mga bobo, hala, sige, criticize lang sila ng criticize. If we are going to compare the Duterte administration and the other administrations kumpara sa Marcos administration, ito yung pinakamalaking tala na pagbayad po utang ng ating gobyerno, no? Dahil umabot po ng 2 trilyon. Unlike sa others na milyon ang binabayad nila. Every year, milyon lang. Samantala ito, binulaga tayo. Umabot tayo ng 2 trilyon. So ito yung dapat ipagdiwang ng buong bansa. Dapat ito ay titingnan natin. Na isa po ito sa mga indication or indicator na maayos ang pamamalakad ng Marcos administration. Kasi kung hindi po nakabayad ang Marcos administration ng 2 trilyon, saan po ito mapupunta? So hindi na ito naibulsa. Naintindihan po ninyo? Mga kamunting tinig at saka mga kritiko ng gobyerno, hindi na ito naibulsa dahil binayad po ito last year ng Marcos administration. So hintayin natin kung ilan na naman ang ibabayad ng ating gobyerno sa utang po natin. Whether that is what we call international debt po natin or domestic debt. Kasi may mga financial institution here in the Philippines managed by private sector na talagang umuutang ang ating gobyerno. So, mayroon ding, yan, katulad nga sinasabi ko sa inyo, World Bank and International Monetary Fund. Pwede tayo makautang dahil maganda po ang credit standing po natin. Sir, paano yan? Lumulobo yung ating utang. As long as nagbabayad tayo. Ang problema, previous administration, lumobo yung utang. Wala pong napuntahan. Kaya nga po, nababatikos ang previous administration dahil umutang sila ng umutang, wala pong nakikita. Gets? At ang pag-utang po ng ating bansa, may nalalaanan po yan. Okay? Either infrastructure projects na mayroon pong return of investment. Ang inuutang kasi natin, minsan ini-invest din natin through private-public partnership. Intindihan po ninyo? So mayroon naman kasi mga program na ipa-cater natin sa private na magbabayad sa atin sa gobyerno a certain percentage of kita. Meron namang mga proyekto na kung saan ay ginagampanan ng private sector or private-public sector. Yan yung tinatawag na public-private partnership program. So kailangan ng gobyerno maglagas ng pondo. Kung kulang po ang ating budget, pwede tayong mangutang. At ipi-finance natin doon, okay, together with private sector, at kumikita. Kasi pag nangutang tayo at ilaan natin sa proyekto na walang return of investment, lulubog talaga ang ating bansa. Ganun lang yun. Parang negosyo din yan. 'Di ba? So mangutang ka, ikakapital mo, and then yung ginansya mo, yun ang ibabayad mo. So, ganun yun. Ang punto ko dito, kung bakit ko ito tinatalakay, dahil
Hindi to na-appreciate ng mga DDS. Hindi to na-appreciate ng mga anti-government. Hindi to na-appreciate ng anti-Marcos. Tinitingnan lang nila na nangungutang yung ating bansa, pero hindi nila naiintindihan kung paano po ginagastos ang inuutang ng ating bansa. At hindi nila na-appreciate na kahit umuutang ang ating bansa under Marcos administration, nagbabayad. At ang bayad na yon, yan pa yung mga inutang ng mga previous administration. So, itong administration na ito nangungutang, pero mayroon tayong tinatawag na return of investment. So, paano yan? Hindi namin nararamdaman. Kasi long-term po ang effects ng mga proyekto ng Marcos administration. Hindi man natin nararamdaman ngayon, kasi ongoing pa eh. Like for example, pinaglalaanan nito, private-public partnership program, infrastructure. So, syempre, hindi mo kaagad-agad na isang taon makukuha mo ang revenue or yung profit or yung kita. Ang makabenepisyo ng ginawa ng Marcos administration, kung nangungutang man ng Marcos administrations at is finance sa private-public partnership program, like for example, infrastructure or the others, na maaring pagkakitaan ng gobyerno, swerte ang susunod na administration. Kasi magbubunga. Alangan naman hindi po magbubunga yung hirap ng gobyerno ngayon. Okay? Maliban lamang kung hindi long term. Pero kung long term ang effect, so yun talaga. Ang makabenefits is the next generation. So dapat tayo ng mga Pinoy, very critical tayo sa mga ganyan. What is the purpose of discussing this? Because in order for you to be informed that kahit nangungutang ang Marcos administration, meron pong nakikita at mayroong aasahang bunga sa susunod. Ang pagbayad, ang utang na ito na 2 trillion, utang pa ito na binabayaran ng the other administration. Hindi lang Duterte. Na-highlight lang kasi ang Duterte administration dahil nangutang, wala namang napuntahan. So sayang. Kaya hanggang ngayon, nagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng interest. Kaya kung tanungin mo ang Duterte administration, kung saan po nila dinala, ang inutang nila na estimated to 6.7 something trillion, nako, wala. Dumoble eh. Panahon ng Duterte administration, dumoble yung utang po natin. Hindi na specify if that is what we call domestic debt or international. Kasi ang inuutangan natin, World Bank, and at the same time, International Monetary Fund. Meron namang government-to-government grant loan. Okay? Naglo-loan na naman po or meron namang program na financed by that particular country. Okay? Nagbibigay ng percentage ng kita sa ating gobyerno or meron pong partnership. So kung ilang porsyento. So yan yung mga kalakaran. Okay? Yan yung mga kalakaran. Ang importante lang dito, titingnan natin na paano po nakabayad ang Marcos administration ng 2 trilyon noong nakaraang taon. Kasi every quarter yan, naglalaan po ng pondo. Kumukuha po ang ating, alam po ng National Treasury yan. Okay? So, at nakakabayad tayo sa masigasig na pag-implementa ng ating mga tax collection. So, maayos ang tax collections kahit na pinababa yung tariff, okay? Kumikita pa rin yung gobyerno. So, kumikita yung gobyerno, kahit paunti-unti, nagsaslice sila ng a certain percentage para i-provide sa projects, i-savings, or ilalaan natin sa utang. Okay? So, maayos ang management financially nitong administration na ito. So, kayo mga Duterte supporter, don't you appreciate this one? Nababalita ba ito ng mga vlogger ninyo? Naririnig nyo ba ito? Hindi man namin nararamdaman, sir, kasi mga bugo kayo. Kasi mga alinyanga kayo. Yan ang reason kung bakit hindi nyo naiintindihan. Sa punto na ito, hindi ito kinurakot. Why? Nabayad eh.
na i-report. Programa ng transparency ng gobyerno. So this is worthy to be celebrated. Okay? Na dapat kailangan nating magdiwang bilang mga Pilipino, sapagkat yung utang ng ating gobyerno ay nabayaran. At yung nabayaran, hindi man lahat, pero malaki ang halaga ang binayad. Umabot po sa 2 trilyon. Sa Duterte administration, may binayad ba sila sa utang na trilyon-trilyon? O umutang sila? Tapos ginasto sa programa na hindi naman po kumita. Unlike ito, umuutang tayo ng bilyon, at least nakakabayad tayo trilyon-trilyon. Hindi man natin mabayad lahat, at least nagbabayad po ang gobyerno natin. So, very good fiscal management, very good, what they call this, financial expert under Marcos administration. And we have a president who has a wisdom, of course, to craft a certain principle, okay, for the benefits of the Filipino people. So this is worthy to be celebrated, worthy to be appreciated, no? Kaya kung makumpara mo talaga sa ibang administration, kakaiba tong Marcos administration. Kaya nga Marcos lang ang sakalam. Okay? Hindi ito nagawa ni Duterte dahil si Duterte walang alam sa pagpapalago ng ekonomiya. Kasi kung may alam siya sa pagpapalago ng ekonomiya, hindi siya bumaba sa pwesto na doble ang utang ng Pilipinas. Babayad kakarampot. Samantalang ito, umabot sa 2 trilyon. Gets nyo? Okay. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay at nanonood po sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Nagsasabi na kung bago pa lang po kayo sa aking channel, again, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And pwede din po kayo mag-join sa ating community. And maraming salamat sa inyong pagbigay ng mga super chat, mga super sticker, at tulong financially sa ating channel. At huwag kalimutan mag-like. Mahalaga po sa amin yan na mga content creator para lalong ma-recommend ng YouTube ang ating channel. Dahil hindi po tayo nagpapakalat ng kasinungalingan, kundi kung ano lamang po ang katotohanan. Kung mayroon man akong pagkukulang sa pagpapaliwanag, pagpapasensyahan niyo po lamang. Dahil hindi ko po lahat inaako ang kaalaman. Tandaan, iba po ang may alam, kaya wag pong magyabang na may alam kung wala namang alam. Okay? So comment down below kung ano ang inyong reaksyon sapagkat utang ng gobyerno na binayaran ng Marcos administration last year ay umabot lang naman po sa 2 trilyon. So kung nakabayad po ang ating gobyerno ng 2 trilyon sa loob lamang po noong nakaraang taon, kapag tinulungan po natin ang gobyerno, wag nating guluhin, sobra pa po ang makaltas sa utang ng ating bansa. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa rin tayo mangungutang. Mangungutang pa rin po tayo dahil sistema po ng kalakarang financial yan. Naintindihan po ninyo? Mango lang ang hindi nakakaintindi na ang isang bansa ay nangungutang. Okay? Walang bansa sa buong mundo na walang utang. Gets? Baka hindi nyo pa na-gets. Bye-bye.